Kung paano sinabi mo doon, pinagbantaan mo ang mga mayors. Hala. Sa San Anton, Juanton Ladameo, Anton Linta Ladameo. Sana talaga, we are calling for the resignation of San Anton Ladameo. Yan! Isang bagong Pilipino na takutin mo ang ating mga mayors, nihaharas mo sila at sasabihin mo kung hindi ka sasama sa utos ng Malacanang. Hala. Name drop pa ang Pangulo. Kakasuhan ka namin, tatanggalan ka ng bodyguard, papalabanan ka namin, papakulong at paparade ka namin. Yes. Magandang hapon muli sa inyo mga kasama at andito naman si Lulus nagbabalik. At syempre, kung hindi ka pa nakasubscribe sa ating channel, pasubscribe na lang po at hit mo na rin yung bell para lagi ka namang update sa ating mga video. At yan mga kasama ha, kung hindi nyo po, kung hindi nagno-notif sa inyo ang ating mga video, kalkalin mo po sa YouTube para makita nyo naman na meron po tayong upload everyday. Nako, mukhang, nag-i-slow tayo ha. Ayan eto na naman. Naku, grabe. Merong pasabog, grabe. Parang di umano gusto nila kontrolin ng Mindanao dito sa video na ito. At yung kabahuan, anong pangalan nito? Ito daw ay dating asawa ni Naku po. At ito daw di umano, ayon kay Cathy Binag, gusto siyang tututututut. Gusto siyang ganun. Kasi maputi si si Cathy Binag no? Hinatak daw di umano. Gusto ipasok sa banyo. Nako. Mabantot din pala ang pag-ugali nito. Grabe Ganito pala nagagawa ng mga di umano nagsisigamit ng candy. Pero bago yan ito na matapos mabuking ang plano. Sa Mindanao. May plano nga talaga. Susubukan nilang diktahan ng mga taga Mindanao. Naku, hindi ubra. May mga sariling paninindigan yan taga Mindanao. Hindi kayo pwedeng, kung gusto nyo. Hindi pwedeng ganun. Sino kayo para diktahan? Baka, nako, subukan nyo at ayan na. Alam nyo, pag yan ang gumalaw, tas kayo dyan. Pinag-resign ka na nga pinag-resign ka na ni Ali. Nako. Pag ito napanood pa, baka ngayon, nako. Hay, nako, wag niyo pakialaman kung ano yung mga gusto nila pagdating sa politika. Wag niyo kokontrolin. Magaling kayo. Sige, Chikadora, ipasok mo. Ano ba meron dyan? Ng Special Assistant to the President na si Anton Lagdameo, ang mga mayor ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM nang hindi lamang nila sundin ang di mo na'y ipinag-uutos ni Lagdameo at tila galing raw ito sa Malacanang, Governor Datu Pax Ali Mahundadatu. Pinagbibitiw na ang asawa ni Don Zuleta dahil sa di mo na'y pagiging demonyo raw nito. Ito ang trending video online ngayon kung saan hindi nakapagpigil ang gobernador ng Bangsamoro na si Governor Datu Pax Ali Mahundadatu nang isiwalat nito ang tunay na ugali ng Special Assistant to the President na si Anton Lagdameo. Sa kanyang live video, pinatunayan ni Governor Datu na ang lahat ng di umano'y pangongontrol at power tripping ni Lagdameo ay nakakabahala na, lalo tila pinipilit nitong saklawan ang desisyon ng mga mayor sa Bangsamoro. Yan. Diba? Bakit ngayon kailangan saklawan nyo? May mga sarili-saling utak ito. At syempre, wag nyo sila kokontrolin. Bakit? Gusto nyo kunin ang boto dyan sa Mindanao? Aba. Hindi pa pwede yun. Nako, ngayon, alam na ngayon ang baho nyo. Buong Pilipinas na ngayon ang nakakaalam. Ano pangalan nito? Lagdameo. Alam na ngayon ang baho nyo kaya pinag-resign ka na. Nako, kung hindi ka mag-resign, aba. Bantot ka ngayon. Mabaho ka na ngayon sa buong Pilipinas. Ganyan pala ugali nito, tuloy mo. Sundin ang mga di umano'y utos raw ng palasyo. Ayon sa revelasyon ni Governor Datu,
Tila pinagpupuntirya raw kasi ni Lagdameo ang mga mayor ng Bangsamoro at tinatakot pa raw na kung hindi susunod sa kagustuhan ng darating na eleksyon, tila pa kakasuhan raw nila ang bawat alkalde sa nasabing rehiyon. Nako. Welta ni Governor Datu kay Lagdameo, ano raw ba ang tinutukoy nito at posibleng may mangyayari bang dayaan? Kaya Maaari! Ha? Maaari may mangyaring dayaan. Alam nyo naman, ang mga taong ayaw na umalis sa pwesto. Gagawa at gagawa ng kalokohan yan para lang hindi sila matanggal sa pagkapwesto. Tuloy mo. tila pinupuwersa nila ang mga mayor sa Bangsamoro para umayon sa kanilang kagustuhan. Ngunit dapat raw wakasan ang di umunay power tripping na ginagawa ni Lagdameo at ng mga taong dinamay nito matapos banggitin ang pag-uutos di umano ng palasyo. Ayon mismo kay Governor Datu, dapat ay magkaroon ng malinis na eleksyon hindi lamang sa Bangsamoro kundi sa buong Pilipinas dahil nakasalalay dito ang kapakanan ng taong bayan. Huwag raw nilang impluwensyahan ang lahat ng mga rehiyon sa buong Pilipinas para lamang pabor sa kanilang kagustuhan dahil kung tutuusin, wala na raw demokrasya kapag ginawa nila ito, lalo't pagiging diktador na raw ang pinaiiral ng ilang mga nasa gobyerno. Ganyan ang nararamdaman natin, di umano ha. Ganyan na po ang nararamdaman ng sambayang Pilipino. Na kung gusto lang nila, sila masusunod. Kagaya nito ha, may lumalabas na video at dati itong si Manguda Dato, si Ali, ngayon nilalayag, hinahayag ngayon yung kababahuan nitong mga sino nakaupo. Ha? Aba, grabe. Ha? At ito, papakita ko sa inyo yung video bago natin ipagpatuloy itong ano, ha? Ito yung nangyari noon. Ito yung nangyari. Kaya ito, ha? Ano ba nangyari dyan? Kuya Ali, pasok mo nga. Huwag niya dalhin ang kanyang problema at kanyang interest dito sa Sultan Kudarat Province. He has done a lot of mess in Maguindanao and in Bar. Huwag niya idamay ang Sultan Kudarat. Huwag niya idamay ang mga peace-loving constituents natin dito na ang gusto lang ay magkaroon ng Sultan Kudarat na tunay, na top-performing and competitive. Yun na naman ang aking gusto dito. That we showcase genuine and sincere love and services to the Filipino people. Kaya, if I were to give an advice, sana talaga, we are calling for the resignation of Sap Anton Lagdameo. Yan! I hope that he stops interfering in elections. Dahil sinabi ng Pangulo, magkakaroon ng honest and credible elections. I hope that SAP will stop harassing the mayors. Kasi hindi yan ang pag-uugali ng isang bagong Pilipino. Natakutin mo ang ating mga mayors. Yan mga kasama. Ang nangyayari kasi, di umano, ay tinatakot itong mga mayor, ha? At hinaharas dahil parang may gusto ata di umano na gawin ito si ano? Lagmeo, ha? Ano pangalan? Pagpatuloy natin yung video dito na Chikadora, pinakita ko lang sa inyo yung slide doon sa sinabi ni Governor Ali. Sige. Kaya't panawagan ni Governor Datu, bumaba na si Lagdameo sa pagiging Special Assistant to the President nito. Matapos ang revelasyon ng Governor ng Bangsamoro Islamic Region, tila binalikan ng maraming netizen ang nooy naging revelasyon ng well-known whistleblower na si Cathy Binag. So ito yung sinasabi ko sa inyo doon sa unang intro natin. Si Miss ating maputi. Nako. Bet na bet ata di umon. Ito ayos sa kwento ha. Hinatak. Hinatak. Mabogli pala ito. Si Mayo. Mabogli. Aba. Ayan umiiyak itong babae. Siniwalat na medyo pagka manyakis di umano. Aba. Mabastos din pala ang pag-uugali niya. Mamaya meron pa akong video ipapakita sa inyo, mga kasama. Yun naman ay paglalahad ni Vice Governor ba yun? Mamaya titignan natin Vice Governor. Miriam Sangkay Manguda Dato. Siniwalat nga rin kung gaano ka ano itong
Si Mayo. Pangalan? Lagdameo. Ha? Meron daw di umano na pinagchuchok-chak Chinese. Ha? Ayon sa kwento ni Lagdameo, dito kay Vice Gov ata. Liliwanagin natin yan mamaya. Sige, tuloy mo pa. Kung saan bukod sa di umano'y pagdudurog ng droga ng asawa ni Don Zulueta, kasama raw ito sa Voltes 5 at tila may mga hindi raw talaga magandang ginagawa ang nasabing assistant to the president kung saan pati siya ay nadamay sa di umano'y kademonyohan raw ni Lagdameo. Panoorin ang buong detalyadong balita kung saan isiniwalat ng Governor ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao na si Governor Datu Pax Ali Mangunda Datu ang tila pagpa-power trip ni Lagdameo matapos takutin ang mga mayor sa Bangsamoro para sumunod di umano sa mga utos ng palasyo. Aba. Dapat raw bumaba na siya sa pwesto. Dapat. Narito't panoorin ang full video. Kaya kung may problema, si Anton Lagdameo, huwag niya dalhin ang kanyang problema at kanyang interest dito sa Sultan Kudarat Province. He has done a lot of mess in Maguindanao and in Bar. Huwag niya idamay ang Sultan Kudarat. Huwag niya idamay ang mga peace-loving constituents natin dito na ang gusto lang ay magkaroon ng Sultan Kudarat na tunay, na top-performing and competitive. Yun na naman ang aking gusto dito. That we showcase genuine and sincere love and services to the Filipino people. Kaya, if I were to give an advice, sana talaga, we are calling for the resignation of Anton Lagdameo. Yan! I hope that he stops interfering in elections. Dahil sinabi ng Pangulo, magkakaroon ng honest and credible elections. I hope that SAP will stop harassing the mayors. Kasi hindi yan ang pag-uugali na isang bagong Pilipino. Natatakutakutin mo ang ating mga mayors. Nako? Want to turn your ideas into Ayan reality? Welcome to Tinatakot-takot ang mga mayor. Diyan. Tuloy lang natin. We are calling for the resignation of Anton Lagdameo. I hope that he stops interfering in elections. Dahil sinabi ng Pangulo, magkakaroon ng honest and credible elections. I hope that SAP will stop harassing the mayors. Yan! Hindi yan ang pag-uugali na isang bagong Pilipino. Natakutin mo ang ating mga mayors, nihaharas mo sila, at sasabihin mo, kung hindi ka sasama sa utos ng Malacanang. Hala. Diba, tinag-name drop pa ang Pangulo? Kakasuhan ka namin, tatanggalan ka ng bodyguard, papalabanan ka namin, papakulong at paparade ka namin. Grabe, no? Is no longer representing the principles and ideas of the president. Being SAP, it must be an extension of the president. Extension not in politics, but in service. Dapat hintuin niya na ang mga yan. I really have no idea kung bakit biglang naging ganyan ang ating kaibigan. He was a very close friend. He was even a partner in many things. Pero bigla lang na nakapagsabi siya na ganito ganyan. Hindi pwede. Ang term na ginamit niya, putulan daw ang pakpak ng mga taga-Sultan Kudarat. Hala. So, anong kinalaman ng Sultan Kudarat sa kanyang personal interest? I really have no idea whatsoever. Pero ang naging evident dahil sa kanyang pinanggagawa ay sinisira niya ang mga pamilya doon sa Maguindanao. Tinatakot niya mga mayors at hinaharas niya itong mga kapamilya. At sinasabi niya na kaya niyang patanggalin kung sino man ang gusto niyang tanggalin. Sabi namin sa kanya, what an oppressor he is. Unjust person. Hindi siya befitting na maging SAP dahil he does not represent the principles of the president. When SAP speaks, he thinks na as if sila lang ang sumusuporta sa presidente. Hindi niya ba nakita ang pagmamahal ng Sultan Kudarat para sa ating minamahal na Pangulo ay talagang matibay at napakalakas? Is it as if na magsalita siya doon kagabi, sinasabi niya na ito ang partido ng presidente. Paano yung mga tao nandoon sa kanila? Paano yung mismo nakatulong sa ating Pangulo? Itong partido ng presidente, yung mga kasama niya doon, Lenny Robredo at Isko Moreno man last election. At yung iba doon, tinakot lang. So I hope Hala. Aba, ibig sabihin, may sabotahe pala, may pananakot na nangyari. Aba, lumalabas na ang kabantutan ngayon. Ha? Naku po, Diyos mio Marimar, ito na. Mga kamusliman na po ang mga naglalabas na mga kabahuan
dyan sa Malacanang, mga kasama. Ngayon, kung mangyayari, gusto pa rin nila, mayor, gusto pa rin saklawan itong mga mayor at mga governor dito sa Mindanao, may sariling isip ito. Baka mangyari dyan, hindi naman nating masabi. Siyempre may sariling pag-iisip ito. Baka mamaya umalma ito. Naku po, hindi kayo mananalo dyan. Mayor, tandaan mo, hindi ka mananalo dyan sa mga kapatid na Muslim dyan. Wag mo hihimasukan kung ano yung mga desisyon nila sa buhay. Wag mong kokontrolin kung ano yung gusto mo. Wag mo silang didiktahan. Hindi pwede yun. May sariling utak yung mga yan. Kung gusto nyo. Naku po. Tuloy. Makalimutan kung sino nga ba talaga ang nasa likod nila nung panahon na nangangailangan sila ng suporta hanggang ngayon. As I said earlier today, we are with the President. We are supportive of Bongbong Marcos. Sinusupport natin ang bagong Pilipinas. Hindi lang namin maintindihan bakit si Anton, bakit siya nandyan. Gusto kong balikan. Ito na mga kasama. Ito na po yung video na sinabi natin na ito. Hinila sa CR. Yung pasok ate. Papatanong nito sa akin. Yung binalya ka ni Anton Lagdameo sa CR, hindi ko masyado na na asundutan yung tanong doon. Pinapatanong ng ating mga viewers, nang binalya ka niya sa CR, di ba dalawang pagkakataon? Yung una, sinabi niya, kung kailangan mo lang ng, chuk-chak, andito lang ako. At una, hindi niya nirespeto yung uncle niya. Hala? Gustong yayain ng chuk-chakan ito si Ate Puti? Obo! Tumitindig pa ba yan? Sa edad mo na yan? Ang tanong natin, stronghold pa ba yan? Sige, tuloy. Is your partner? So gustong tanungin ng bayan, ano exactly yung binalya ka sa CR? Paano ba nag-start na gusto kanyang, I'm so sorry, pero kailangan kasi malaman ng publiko, malungkot man ang naranasan mo, Miss Cathy, pero kailangan makita ng tao kung ano yung naganap. Kasi hindi ito biro. You are victim. Napanood ko yung vlog mo actually. You are a rape victim. Alam ko yung mga iba dito, hindi nyo narinig. Kung napanood nyo yung video ni Cathy doon sa sa third floor. Alam mo, naiyak ako doon nung kinukwento mo sa akin na you're a rape victim. Sabi ko sa kanya, you are stronger than me. So, masakit sa akin bilang babae. Sorry po. Yeah. Masakit sa akin na you can talk about that later doon sa unang nangyari sa'yo. Pero nangyari na sa'yo when you are like 18, 19, na biktima ka ng rape. Then now, etong mga taong ito na like ni Anton Lagdameo actually, na binalya ka sa CR, alam ko malungkot, ba't talhin mo kami dun sa moment na yun? Ano ba nangyari talaga dun? Yung kasi, parang, ako kasi, parang sabi ko nga, simula nung may nangyari sa akin, na-rape ako. Siya, parang feeling ko wala na magseseryoso sa akin. So whoever is there, parang, mahal ako nito. Parang sige, pagsisilbihan ko to. Parang iyan na yun. Parang slave. Alam mo yung ganun, di ba? Kasi iniisip mo na, wala na wala na magsaseryoso. So, syempre, hindi naman ako nagka-boyfriend noon. Kahit iikalkalin nila, grade school, high school, never ako nagka-boyfriend talaga. So, nung nangyari to sa akin, na-shock ako. Kasi di ba, parang, hindi mo ina-expect na parang, yung parang you respect them, then you thought, edukado, and itsuri niya. Tapos parang, nag-CR ako, tapos sumunod siya. Tapos tapos yun na, biglang lumabas ako, biglang nagulat ako, hinila na ako sa CR ng lalaki. Tapos naitulak ako. Alam mo yun? Parang, ano yung words niya? Nung tinulak ka niya? Wala, sabi lang niya sa akin, come on, Cathy, come on. Sabi niya, I know naman that you like this too. So sabi ko, Sabi ko, no. Sabi ko, tinulak ko siya. Tapos, sobra siyang lasing
sobra siyang bangag na lasing. Hindi ko na maintindihan kung more on lang. Hindi ko alam kung... Kasi kapag kunwari sobra kang high, dapat gising kayo, di ba, sa cocaine? Hindi, alam mo yung ginagawa mo, malakas lang yung loob mo. So, nakakakilabot. So, yan mga kasama. Ayun ang kwento. Aba, biruin mo Ayun na isang biktima na. Siya na po ay isang biktima dito. Biruin mo, gustong toknakin. Hindi nahiya doon sa... palagay natin, sabi dito according to the video, tsuhin ata yung partner di umano ni Ate Puti. Ngayon, meron pa tayong isang video, mga kasama, na ipapakita, Nako, eto na. Nagkakaalaman na, mga kasama. Nagkakaalaman na. Eto, tinawag na linta ni Maguindanao, Maguindanao del Sur, go by Mariam. Mariam Sangki Magundadatu, si Special Assistant to the President, Anton Lagdameo, matapos mag-filing ng COC sa Comelec, Buluan, Maguindanao del Sur. Eto na. Dito na ikukwento kung ano yung kabahuan at kabantutan nitong si pangalan Magmeo. Ay, pasok mo yan, Pasok! Ito, matagal ko na. Alam nyo, matagal na akong tumatahimik. Hindi ako nagsasalita. Wala kayong naririnig sa akin. Especially, ano na to, tama bang sabihin natin Special Assistant to the President or Distraction to the President, Antonio Lagdameo. You know, kagabi, binanggit mo na ngayong pangalan ko. Ayaw ko na sanang magsalita. Binanggit nyo naman ang pangalan ko. And of course, alam mo ba, Anton Lagdameo, hindi mo umabot ng kalahati dyan, kakampi ninyo. Dahil lahat ng kakamihan ko nandyan, nagsusumbong din po sa amin. Kaya alam mo namin kung ano ang nangyayari sa Maguindanao del Norte. Niloloko niyo po ang buong lalawigan ng Maguindanao, Anton Lagdameo. Hindi ko alam kung bakit napakarami ng Malacanang, Anton. May Malacanang ang Manila, may Malacanang ang South Upi, at ngayon ko napagtanto na may Malacanang din pala ang Lanao del Sur. Nako, yun na. Na lahat kayo tinatawag na Malacanang at ginagamit nyo ang pangalan ng ating mahal na Pangulo. Kagabi, alam ko paano sinabi ko doon. Pinagbantaan mo ang mga mayors. Sabi nga San Anton, Anton Lagdameo, Anton Linta Lagdameo. Anton, Linta. Nako, eto sabi sa video Tayo reactionista lang, Tuloy, ate. Bakit sinabing linta? Pag ang linta kasi, sumisip-sip ng dugo. Ano bang sinisip-sip mo sa buong rehiyon ng bar? Ano bang meron sa bar? At bakit nakatuto ka sa bar? At pinag-aaway-aaway mo ang mga magpapamilya, ang mag-aalays, pinag-aaway-aaway po ninyo. Kagabi mo, alam ko ang sinabi ninyo. Huwag kayong mag-alala sa Maguindanao del Sur. Dahil a few weeks from now, kakasuhan po ang gobernador. Fabricated case, Anton naman. Nakapagtataka. Lahat na gamitin mo ang pwesa, mawawalan kayo ng sundalo, kakasuhan kayo, sinabi mo pang fabricated case, nakakahiya ka. Dahil sinabi po ng Pangulo, peaceful election. Pero ang ginagawa niyo po, hindi peaceful yan. Pinipilit po ninyo ang taong bayan ng Barn, ang taong bayan ng Maguindanao, na kayo ang pumipili kung sino ang gusto nyo maging kandidato, kung sino ang gusto nyo magiging gobernador. Hayaan po natin ang lalawigan ng Maguindanao ang siyang mamili kung sino ang nais nitong mamuno. Tama. Anton, hindi ka bagay na maging special assistant to the president. You are trying to destroy the image of the president. Hala. Name dropping. One time, at saka mahilig ka ng chismis. Hindi ko sukat akalain, Anton, na marites ka rin pala. Napaka-chismoso mo. Alam mo bakit? Alam mo kung anong kinakagalit mo sa akin Pero yung kinagalit
pagkagaling mo sa akin, nagmula sa bunganga mo. Remember, nagkaroon tayo ng Bangsamoro Council of Elders sa Davao. Nilapitan mo ako. Ito ayaw ko sanang bagitin, pero ikaw na una eh. Nilapitan mo ko, sabi mo sa akin, tigilan mo na ang pagsasabi mo na may bahay ako sa Forbes. Malay ko ba naman na may bahay ka sa Forbes? Wala akong pakialam kung may bahay ka sa Forbes, so wala. Sino nagkatid ng chismis? Ikaw. Ikaw ang nagsabi sa akin ng bahay ka sa Forbes. Ngayon sabihin ko ako nagkakalat ng chismis. Samantala ikaw nagsabi sa akin na may bahay ka sa Forbes. Pangalawa, nagkita tayo sa, I believe, Bagong Pilipinas. Nilapitan mo naman ako. Ang sabi mo sa akin, Anton, oh, wala na rin yung mga babae ko, wala na rin yung mga abogado mo na ayaw mo. Kung sino siya? Para mahinto ka na. Mahinto na siya, sabi ko, nabundis ako. Kung sino yun siya? Ewan ko. Sabi ko, nung tinanan ko kung sino wala, si Joey pa? Ikaw ang naghatid ng chismis sa akin. Ikaw ang nagbigay sa akin na meron ka pala nabundisan. Which is wala naman yung sa isip ko. Ikaw ang naghatid ng chismis. Pakialam ko ba naman sa'yo? Pakialam ko sa mga abogado mo, pakialam ko sa bahay mo, wala akong pakialam sa'yo. Buhay mo yan, may buhay ako, at ikaw ang naghatid ng chismis sa akin, at ngayon ikaw ang galit sa akin. Samantala sa bunga mong galing yung mga chismis, ikaw ang naghatid ng chismis. Not only even that, lahat ng departamento, pumunta ka lang ng CSO, hinatid mo rin ang chismis na yan. Hindi ko sukat akalain, Special Assistant to the President, napaka-chismosong lalaki, Marites. Ibig sabihin, ate, manyakis pala yan. Kasi may binuntis eh. Diba? At saka si ating puti, gustong hatakin sa CR. Naku po, napakaano naman tao niyan. Tuloy! Nagkaroon tayo ng congressional hearing about the Black Land. Through the Peace and Reconciliation Chairman, Congresswoman Tan Shamin Tan. Nahinto ito, the alleged deed, ikaw ang nagpahinto. Remember that our national tax, 5% of the national tax, yan po ang black grant ng rehiyon. Nandito lahat ng mga mayors. They were very much willing na sabihin ko sa inyo ano yung mga proyekto ng BART na puro lamang groundbreaking at hanggang ngayon hindi pa natatapos yung mga buildings na pinagagawa nito. In my own municipality, sa bayan Datog Lasani, napakarami pong proyekto roon ng barn. Hindi ko alam kung barn ba yan o papo ba yan, ewan ko sa inyo. Kaya na dapat na magkaroon ng midterm review. Kaya yan pong apela namin sa Senado, yan pong apela namin sa Kongreso, na magkaroon ng midterm review upang malaman ng lahat kung saan napunta ang pera ng lalawigan, kung saan napunta ang 5% national tax ng buong Pilipinas. We are talking here about billions of pesos. We are talking about here 500 billions of pesos, more or less, plus international aid. Kaya Anton, nakapagtataka, hindi naman pagtataka, kung bakit siguro nag-uopisina dyan sa'yo, karamihan ng mga opisyales ng BART. Hindi ko sukat akalain ang linta-linta mo. Alam mo bang linta? Sinisipsip mo yung dugo ng BART. Kagabi, alam mo kayo pa ni Governor Tamayo. Imagine a Christian nagsasabi ko. Ayan mga kasama ha, nilahad ni Governor Bay Mariam Sangki Mangudadato, binulgar na yung kabantutan nito ni ni Lagdameo, o kung tawagin na lang si Anton. Biruin nyo ito nagsasalita sa video. At doon si Ate Puti sinabi na gusto siyang chuchok-tsakin, di umano. At dito naman, chinismis, na merong nabuntis. At ngayon, gusto pang kontrolin ang Maguindanao. Ano bang meron sa Maguindanao? Ngayon, nagkalahara na yung mga project. Di ba? Puro groundbreaking. Pero walang nasimulan. Sinimulan, groundbreaking. May natapos ba? Parang wala ata, di umano. Ngayon, gusto niya ipahalungkat, pa-review. Kung ano nangyari, puro groundbreaking na lang. Kaya ayaw bitawan ito ng mga kapatid na Muslim. Kaya naninindigan sila. Kasi nga,
Oo, yung lugar nila ay ginagawa na lang gatasan nitong mga nasa, kung sino may nakaupo at yung mga galamay nito, kagaya nito, si ano, si Lagdamayo. Si pangalan nito? Siya ngayon ang gustong mag-control. Kaso nga lang, umalma na. Hindi pwede. Lalaban kami, di umano. Mag-aaklas kami, di umano. Hindi pwede yung mga kagaguhan nyo na, hahawakan nyo kami sa leeg. Meron kami sarili-sariling pag-iisip. Hindi pwede yung ganun. Ang lakas ng loob nito niya, no? Ang pangalan nito! Ayan ha. Sabi ko nga sa inyo mga kasama, kung hindi ka pa nakasubscribe sa ating channel, at syempre kung hindi mo mahalungkat yung video natin, punta ka sa YouTube. Punta ka sa YouTube, halungkatin mo. Hanapin mo si Kuya Goods, search nyo si Kuya Goods. May upload po tayo doon everyday. Everyday tayo nag-upload. At syempre, kung ano may mga komento mo, at syempre kung meron kang mga reaction, mag-comment ka po sa comment section pag usapan natin. Lahat ng mga komento nyo. Yan. Magandang umaga, magandang hapon, magandang gabi. Mabuhay kayong lahat. Bye-bye.